Ito yung tatlong center na pinagpipilian na ngayon ng Lakers mga pare ko para sa off-season na parating. Nakuha ng Lakers ang third seed sa Western pero sa first round pa lang ng playoffs nahulog na yung mga yan sa 4-1 series nila na ginawa kontra dito sa Timberwolves. Sa isang media report kasi sinabi nitong si Rob Pelinka na ang plano nito ay makakuha ng isang sentro sa Lakers na hindi nagbibitaw ng mga core player niya sa lineup. At malinaw na sinabi nito na wala siyang bubuwagin sa tatlong core niya mula dito kay Luka, LBJ at Austin Reeves. Pero sa mga trade option kasi ngayon na lumalabas, kakailanganin talaga nitong bitawan si AR para makuha yung isang high level center mula dito kila Claxton ng Brooklyn Nets, Walker Kessler ng Utah Jazz, Robert Williams III ng Portland mga pare koy. Yan ngayon yung nasa trade target ng Lakers para sa offseason na to. Unahin natin dito kay Walker Kessler na center ng Utah Jazz. Last offseason pa kasi na-link na yan sa Lakers. Ang problema lang hindi inopen ng Utah Jazz itong si Kessler para sa trade block nila. Yan din yung isa sa mga inaabangan ngayon ng mga Lakers fans mga pare koy. Pero ang problema naman kasi ngayon na nakikita dito kay Kessler Walker wala ngang balak ang Jazz na ilagay pa to sa trade dahil nakikita na pwede pang mag-improve yung pagiging frontcourt player nito. Sa mga trade rumors naman kasi ito talagang si Kessler yung inuugnay at nalilink dito sa Lakers. May mga report na nagsasabing ang Jazz humihingi ng mas mataas na trade package para sa sentro na si Kessler. Sa report kasi ang Utah Jazz naglagay ng mataas na asking price para dito kay Kessler, kabilang ang 2 first round pick at si Dalton Knecht. Yan yung hinihingi ng Utah Jazz para nga makuha ng Lakers itong si Kessler. Yan mismo yung trade proposal na talagang nagpapakita ng seryosong interest ng Utah Jazz sa mga key players na to ng Lakers. At nakadepende pa yan mga pare kuya kung magkakasundo nga raw itong Utah at Lakers sa trade deal na yan. At yung isa pang possible trade target ng Lakers itong si Robert Williams III ng Portland. Ang problema kasi na nakikita dito kay Williams parang malaimbid to dahil nga isa rin to sa mga prone injury center na naglalaro sa NBA. Pero nag-a-average yan sa Portland ng 5.8 points, 5.9 rebounds at 1.7 blocks sa 17 minutes. At sa bawat 36 minutes nitong sa loob ng court mas tumataas yung statistic niya mula sa 11.9 points, 12.1 rebounds at 3.4 blocks per game. Yung limitadong playing time niya yung isa sa nakikitang dahilan kung bakit hindi ito maging available para sa trade market. Ang Portland kasi merong maraming center position na nakapaloob na sa lineup mula dito kay Williams, DeAndre Ayton at Donovan Clingan. Kaya nakikita na possible ngayon na maging available na rin itong si Robert Williams sa parating na offseason. Nagkakahalaga lang kasi ngayon yan ng 12.4 million para sa season na to at 13.3 million naman para sa susunod na season. Kaya kung gagawa ang Lakers ng trade para dito sa center ng Portland, pwedeng magbigay lang ang Lakers ng mga expiring contract at first round pick nila para bumaba ang value nitong si Williams at makuha nila sa trade. Ang poproblemahin lang nila dyan yung injury lagi na nakukuha nito sa game. Tapos itong si Nick Claxton, mga pare ko, sa unang video natin nasama na yan pero yan kasi talaga yung pinakamatunog at talagang nililink ngayon sa Lakers at nakikitang sobrang laki ng potential na gawan talaga ng Lakers ng hakbang ang sentro na to. Last season pa kasi trade deadline hindi lang natuloy ang Lakers sa pagkuha dyan kay Claxton. Kaya ngayon sa pangalawang pagkakataon nakikita na maaaring gumawa pa rin ang Lakers ng hakbang para matuloy na nga itong si Nick Claxton sa trade na to sa offseason na parating. Nare-report pa nga ngayon kasi yung availability niya na bitawan na siya ng Brooklyn Nets sa offseason. Kaya malaki talaga yung posibilidad na maaaring mapunta to sa Lakers. Malaking part kasi para sa depensa ng Brooklyn itong si Claxton. And isa yan mga pare ko sa talagang hinahanap ng Lakers para palakasin pa yung frontcourt defense nila. Nag-a-average ngayong season itong si Claxton ng 9.9 points, 7.5 rebounds and 1.2 blocks per game. Kaya paniguradong malaki nga yung magiging epekto niyan sa depensa at opensa ng Lakers. At nakikita
talagang maaaring maging fit ang sentro na to para kay Luka at LBJ. Dalawang veteranong playmaker at isang sentro na pwedeng mag-improve pa sa kanila. Paniguradong magiging malaking asset to para sa Lakers. Kailangan lang talaga ngayon ng Lakers na maghanda ng isang trade package na hindi matatanggihan ng Brooklyn sa trade na to, at paniguradong makukuha ng Lakers ang batang sentro na to mga pare koy.